Hello mga manay, magandang araw po sa ating lahat at ngayong araw ay samahan niyo ako dahil ipapakita ko sa inyo yung update sa aking pinapagawa at ngayong araw nga Sabado ang naisipan namin na magpabuhos na dito dahil okay naman at natapos na kaming magbakal at maglagay ng siding. So eto nga, bali 18 tao yung papasok sa pagbubuhos. Bali ang ginagawa namin kapag nagpapabuhos pala kami po ang nagpapakain sa tao. Kayo mga manay, kayo po ba yung nagpapakain or sa bahay na lang ng mga tao ninyo sila kumakain, umuuwi? Kasi kami, pang ilang bahay na namin itong pinagawa pero kami po talaga yung nagpapakain. Bali dito, gabi pa lang, bumili na ako ng mga gagamitin. Paper cup, then yung pwede lang gamitin na paper plate, gayon din yung tinapay. Dapat magbe-bake ako ng tinapay, kaso nga lang, sabi ko, magigipit ako sa oras dahil ako lahat ang gagawa, ako yung magluluto, kaya sabi ko, bumili na lang kami sa bakery. So, ang ginawa ko, niready ko na lang yung mga gagamitin ko para bukas. Hiniwa ko na yung mga sibuyas, then ganun din, sinunod ko na rin ang bawang. Alam nyo mga manay, hindi ganun kadali kapag nagpapabuhos ka kasi andun yung mapapagod ka rin. Pero nakaka-enjoy yung ikaw yung magluluto sa ipapakain mo sa mga taong nagtatrabaho sa'yo. So ganun yung ginagawa po namin. Kailangan hindi magugutom yung mga trabahador para ganahan din silang magtrabaho. Lalo na kapag buhos, kita nyo naman talaga na as in talagang paguran dahil mabigat syempre yung halo ng pabuhos natin. Bali dito, ang gagawin ko lang, meron ako ritong 3 kilo na karne ng baboy, tapos tinimplahan ko ng toyo, paminta, at oyster sauce. O, di ba? Bulol tayo for today's video. So, hinalo-halo ko lang yan. Tapos, sa mga magtatanong po pala ng recipe neto, na-share ko na rin po, kaya bisitahin nyo na lang po yung aking channel. Then, imamarinate muna natin to overnight. At habang minamarinate natin yung karne, eto nga, naisipan ko na rin na hiwain yung mga gulay na aking gagamitin, gaya ng patatas at carrots. So, bali ko mapapansin ninyo, wala nang balat itong aking mga gulay kasi ito yung aking binili dahil ang mahal ng gulay ngayon sa palengke. So, pag mga ganito, mas nakakatipid ka, lalo na kapag mamamalengke ka na, yung pasarado na yung palengke kasi mura na lang na ito binibenta. Hiniwa ko na lang to ng maliliit, yung sakto lang naman na sukat na pang minudo. Then, hinugasan ko na rin. Then, ang technique ko rito, dahil bukas ko pa to gagamitin, binabad ko sa tubig para po hindi mangitim. Then, set aside muna natin. Habang nakatabi na yung mga natapos ko, sinunod ko na rin na hiwain itong red bell pepper. Grabe mga manay, itong 2 piraso na to. 45 pesos na. Minsan napapaisip ka, no? Yung sahog pa lang talaga namang ginto na yung presyo. Sinunod ko na rin tong ating hotdog na gagamitin sa minudo. Minudo nga pala yung lulutuin ko para sa kanila. Tapos, meron pa ako mga ibang lulutuin. Bali, ito lang muna yung aking ginawa. So, back to serye muna tayo mga manay. Eto na, kinabukasan na nga po ito. So, kung nakikita ninyo, nag-i-start na silang magbuhat ng halo para ibuhos sa puro biga muna. Poste, biga. Then, sa mga magtatanong din po, 18 silang katao dito. Bago sila mag-start, pinakain po muna namin sila. Kasi kailangan, pag nagpapabuhos ka, hindi nagugutom yung tao mo. So, ayun na nga mga manay. Habang busy sila dito na nagtatrabaho, kailangan busy din tayo sa pagluluto sa kusina. So, meron akong pinapabidyohan dito. Yung partner ko yung nagbibideo sa kanila na nakakakat dito sa taas dahil hindi po ako umaakyat sa mataas, nalulula ako. Kaya, siya yung taga-camera ko. So, dito, balik na tayo sa kusina. Ang ginawa ko, ang inuna ko muna ay nilinisan ko yung manok. Then, halos lahat yata ng kaldero ko rito na malalaki, nasaingan ko na. Nilabas ko na rin yung binabad ko na karne nung gabi. Grabe mga manay, wala po akong tulog magdamag kasi inisip ko baka hindi ako makagising ng maaga. So sinalang ko na yung malaking kawali ko na nabili. Ito yung madalas niyang tinatanong sa akin. Ayan, napakaganda at napakalaki nito. Then una ko, pinrito ko yung hotdogs para po hindi siya madurog sa minudo. Then itong mga nakasalang na to, mga kanin to mga manay, meron ako sa rice cooker, tapos may sinalang pa akong bago kasi para hindi po mabitin sa kanin yung mga tao. Then pagkatapos ko maprito yung hotdogs, sinunod ko na rin itong atay ng baboy. Itong atay ng baboy ay tinimplahan ko lang din ng paminta, konting toyo at kalamansi. Bali, ipapry lang natin siya ng bahagya para maiwasan na tumigas yung ating atay ng baboy. Pagkatapos lang ng ilang minuto, hinango ko rin po ito.
At dahil parang naguguluhan ako sa aking mantika, ginawa ko ay nilinisan ko ulit yung aking kawali at naglagay ako ng panibagong mantika. Then dito ko naman ginisa yung ating bawang at sibuyas. Ginisa-gisa ko lang hanggang sa lumabas yung aroma. Then sinunod ko na rin ilagay yung binabad natin na karne. Kasi maganda po talaga kapag binababad yung karne, mas malasa at syempre masarap. So, ito nga mga manay, yung mukha ko, di ba? Pasensya na kayo, hindi ako nagbe-makeup talaga pag nasa bahay. Kaya kung ano itsura ko, as in talagang nanay na nanay. So, niluto ko lamang po ito sa katamtamang apoy hanggang sa mapalambot ko yung ating karne. Then, tinakpan ko rin. Pagkatapos kong malinisan yung ating manok, yan, na-chop ko na rin. Binalikan ko ulit yung aking niluluto na karning baboy. So, chinek ko dahil malambot na, naglagay na ako ng mga pampalasa. Naglagay ako rito ng tomato paste kasi wala akong tomato sauce. Pag nagluluto talaga ako mga manay, mapapansin nyo, hindi po talaga ako nagsusukat. Tinatansya-tansya ko na lang yan. Sinunod ko na rin yung patatas at carrots kasi malambot na rin yung ating karne. Then, hinalo-halo ko lamang po ulit. Pagkatapos nyan ay naglagay ako ng laurel. Nagdagdag din ako ng paminta. Then, maglalagay na ako ng tubig. Pagkatapos ay hinalo ko lamang po ulit. Then, tatakpan natin to hanggang sa maluto po yung ating menudo. At habang hinihintay ko na maluto yung aking niluluto na menudo, nag-start na rin akong magbalot ng kanin sa plastic labo. Alam ko marami magtatanong sa inyo, Manay, bakit mo binabalot sa plastic labo? Kasi po, ang technique ko para at least pag nagpakain po kami, kahit magsabay-sabay po sila ay pwede para kukuha na lang po sila ng kanin. Kasi dati, yung kaldero nilalabas namin, may tendency po na may natatapon, nasasayang, or yung bang pagpila-pila sila matagal kasi yung iba syempre gutom naman na lahat. So para maiwasan na rin yung pila. At ang kagandahan dito, pwede sila ulit umulit na walang masasayang na kanin kung kulang man. At dahil tapos na tayong magbalot, balik naman tayo dito sa menudo. Ayan, dahil luto na. So dito, ilalagay ko na yung mga kulang pa na sahog. Isinunod ko na yung ating pasas. Then, ilagay ko na rin yung ating red bell pepper, yung atay ng baboy, at yung ating hotdogs. At hinalo ko ulit. So, dito, maglalagay na lang ako ng additional na tubig mamaya. Then, naglagay ako ng ketchup para po maganda-ganda yung kulay ng ating menudo. Kasi medyo dry to, kaya magdadagdag na lang ako mamaya ng tubig. So, ito na nga mga manay, update lang po. Naglagay na ako rito ng tubig, tapos yung pampalasa ko, nag-add ako ng patis. Then, dahil okay na to, pinatay ko na yung kalan, ang gagawin ko rin po ay binabalot din po namin. So, binabalot po namin para pare-parehas po yung sukat. Kasi nung dati po na nagpakain kami, ang nangyari, minsan po kapag nilalabas namin yung isang malaking kaldero, minsan, alam mo yung kukuha yung isang tao ng marami, tapos masasayang lang. So, iniiwasan din namin para lahat po ay makakain. So, dito naman, meron tayo ditong 5 kilo ng manok. Then, ang gagawin ko dito, nilagyan ko lang din po ng toyo, suka, paminta, naglagay din ako ng laurel, at sinundan ko na rin ng bawang at sibuyas. Then, maglalagay din ako ng tubig dito. So, ito po ay aadobohin ko para magiging pagkain din po nila or pulutan. Kasi sabi nila gusto daw nila pulutan na lang mamaya dahil nga pagod na sila. So, ito na nga po yung mga oras na nagpapakain kami. Bali, 10:30, ayan, nagpakain na po kami. So, kumakain na po sila dyan. So, yung makikita ninyo, di ba, hindi na sila yung pipila pa. Kumbaga, makukuha na lang nila yung ulam, tas kanin, tas pwede naman silang bumalik kung kulang. Kaysa po talaga yung ilalabas namin yung kaldero, may tendency kasi na tumapon, lalo na wala naman pong mesa. So, disclaimer lang po, baka may magsalita na, bakit wala mong mesa? Bakit man lang pinatong sa ganyan? Alam naman po natin pag nagpapabuhos, lalo na po wala naman po ritong paglalagyan ng lamesa dahil nasa tapat kami ng kalsada. Kaya nilagay na lang po namin sa gilid. Tapos sila na lang yung kukuha. Then, naglagay na rin kami ng soft drinks. At habang nagpapakain kami doon, bumalik na ulit ako dito. So, eto, luto na nga yung aking niluto na adobong manok. Binabalot ko siya ng ganyan. So, marami po bawat balot. Kasi sabi ko, iuwi na lang nila mamaya para pampulutan nila kasi nagbibigay din po ako ng alak pagkatapos nilang
magbuhos. Ganun po talaga yung ginagawa namin kasi 'di ba pag nagpapabuhos ka, ang sakit sa katawan niyan kasi ang bigat-bigat ng halo. So, yun na lang po yung pampalubag namin para pag-uwi nila may pulutan na sila, may alak pa sila. Then, update din, nagbibigay din kami ng sigarilyo, tapos kape, nagtitimpla din kami. Then, yung tinapay. So, ito na nga yung mga bandang ano na to, mga 2:00, nagready na ako na magluto ng sopas. Dahil nga yung time na nagpapabuhos kami ay naulan, pero awa naman ng Diyos, hindi siya yung ulan na talagang as in yung buhos na ulan. Makulimlim na papatak-patak lang. Kaya nakakatuwa din na maganda rin yun kasi hindi po naiinitan yung mga tao sa taas. So dito, nagisa lang po ako ng kalahating kilo ng manok, tinimplahan ko ng patis, paminta. At habang ginigisa ko yon, naghugas na rin ako ng ating gulay na gagamitin. Ang halo lang nito ay repolyo at carrots. Kahit na mahal yung gulay, pinili ko pa rin po nalagyan yung sopas kasi masarap sa sopas yung may gulay para naman mabusog din po sila. Pagkatapos ko mahugasan, binalikan ko na yung aking ginigisa na karne. So dito maglalagay na ako ng tubig para mapalambot ko ng tuluyan yung ating manok. Then balikan ko na lang mamaya. Then makalipas po ang ilang minuto, dahil nakulo na yung ating tubig, inilagay ko na rin yung 1 kilo ng macaroni na pang sopas. Tapos, maglalagay din po ako ng 2 cube ng chicken at 2 lata ng gatas. Bali, hinalo ko lamang po ulit at tatakpan hanggang sa maluto yung ating macaroni. Then, binalikan ko ulit. At dahil okay na tong ating macaroni, isinunod ko na ang inilagay yung ating gulay. So, panghuli ko talaga nilalagay yung gulay at yung hotdogs na aking isasahog sa ating sopas. Para hindi naman siya yung ma-overcook. Masarap po sa sopas yung malutong yung gulay. Tinikman ko muna, tapos tingin ko kulang pa sa asin kaya naglagay ako ng konting asin. Then hinalo-halo ko lang. Hihintayin ko lang to ng ilang minuto, tapos pwede na tong iserve sa kanila. So dito mga manay, naglagay na po ako ng paper cup sa isang tray para po mabilis namin maihatid dun sa mga nagtatrabaho. Tapos isa-isa ko na tong nilagyan ng ating sopas. So nilalagay ko muna yung laman, tapos sa huli ko na lang lalagyan ng sabaw. Para po pare-parehas yung laman ng ating sopas sa bawat paper cup. Ang hirap din ng trabahong ganito mga manay, pero nakaka-enjoy kasi ikaw yung nagluluto ng ipapakain mo sa kanila. Kaya sa mga magtatanong about sa pagpapabuhos, hindi po ganun kadali kaya kailangan talagang paghandaan. At dito nga ayan, isa-isa na pong binibigay sa kanila yung pagkain. Meron po kasing hindi bumababa dahil syempre para tuloy-tuloy din po yung trabaho, kaya yung iba sa taas na lang din kumakain. Yung sopas nga pala na sinerve namin sa kanila ay may kasama ding tinapay. So, bali yung tinapay na pinakita ko nung gabi, nagdagdag pa po kami ng ganun din karami dahil kinulang. Kasi meron din po mga kasama yung ibang nagbubuhos sa amin. Nandiyan din yung mga asawa nila nakabantay. Siyempre, kasama mo na rin sa pakakainin. At yun nga, pagkalipas ng ilang minuto, ayan, nag-start na sila kaya nilalatag nila ulit yung, ito yung pinolik po, marine plywood. So, yan, ganyan po. Minsan nakakasar lang din kasi nakikita mo sa video na ganito, yung hinahagis nila yung timba. Tapos minsan tumatama po sa tubo ng kuryente na iniiwasan namin na mabasag. Pero dahil nga may bantay, kaya kailangan may bantay para po kahit paano na pagsasabihan din sila. At bali itong nakikita nyo mga manay, so mga ilang oras na lang ay tapos na kaming magpabuhos. At dito hindi ko na napakita yung huli kasi syempre pagod na rin yung mga tao. Nagbigay na po kami ng alak at yung kanilang pampulutan na binalot ko kanina. So, syempre kami ang may-ari nito kaya kailangan kami rin ang maglilinis. Kami lang din naman kasi ang pwedeng gumawa nun dahil yung mga tao ay nag-uwian na. So, ito na nga yung kinabukasan. Kailangan kasi maagang-maaga nagigising ka para diligan mo o basain mo yung flooring, yung pinagbuhusan para hindi siya magbitak-bitak. So, dito, ginagawa po ay bubuhusan mo siya or didiligan mo siya sa umaga. Tapos, didiligan mo rin siya sa bandang 1:00 o 12:00. Then, babalikan mo rin siya sa hapon. So, ayan po yung ginagawa nila. Bali, mabilis din po talagang matuyo yung aming ginawang halo kasi nga po, ang tawag doon, hindi ko alam kung ano yung setup ng halo nila pero ang bilis tumigas kasi pati yung gate namin, hindi na matanggal yung mga tumalsik na halo. So, ayan nga po, gamit namin ay hose para basain po yung taas.
Malapad 'to mga manay sa mga magtatanong, nasa 80 square meter 'tong aming, pinabuhusan at hindi po talaga gano'n kadali yung gasto sa mga magtatanong. Kaya po idi-discuss ko na lang din po 'yun sa susunod kasi marami din ang nagtatanong about sa, kung magkano yung ginastos dito, ano ba yung mga materyales na ginamit. Kaya sa mga gustong magpagawa ng bahay or nagbabalak, kailangan po talagang paghandaan at kailangan mo rin talagang pag-isipan kasi hindi po gano'n kadali lalo na kung makakakuha tayo ng tao, mga trabahador na palpak gumawa tapos paulit-ulit lang nating sasahuran. Kahit kasi gaano ka kabait sa trabahador mo, may mga tao talaga na, papasok sa'yo na parang alam mo 'yun, talagang ano yata 'yun, eh, kasama na yata 'yun sa atin, eh, yung may, taong papasok na parang pananggulo na paulit-ulit yung trabaho. So, eto po yung taas niya, ayan. So, bale tapat po ito ng main road. Then, update ko na lang po kayo kung ano ba yung ang meron dito sa pinapagawa ko. Kasi maraming nagtatanong at ayoko pang magsalita dahil mas gusto namin na kung ano na lang yung may kita niyong update pa unti-unti dito sa bahay. Kasi dati yung bahay kong pinagawa hindi na ako nakapag-update sa inyo. Pero dito, iisa-isahin ken sa inyo at itutur ko rin kayo kung anong mangyayari dito. Baling nakikita ninyo sa dulo na yon na merong roof deck sa taas. Ayun po yung bahay ko. Natanaw din dito sa kabila. So, ayun lang mga manay. Maraming pagod pero talagang kasama yun sa buhay. Sabi nga, kapag gusto mong mangarap at gusto mong matupad yung pangarap mo, kailangan mong magsipag at magtiyaga. So, yan lang po. Hanggang dito na lang dahil ito po ay patutuyuin pa namin ng 18 days bago namin tanggalin or baklasin yung mga nakatukod na kahoy sa ilalim. So, pero yung nasa gilid, 2 days lang babakbakin na namin paikot para daw makasingaw, sabi nung mason. So, yun lang mga manay. Paalam, din ako nagpakita ng mukha kasi yung mukha ko rito parang ewan.